At sa pagpapatuloy pa rin po ng ating ikonsulta mo, pag-uusapan natin this morning ang mga trabahong hindi naman gaanong glamoroso pero tiyak po ang inyong asenso. Kasama po natin this morning sa studio si Ginoong Arnold Morfe, ang president ng Duotech School of Technology. Good morning! Actually, nagiging issue din talaga yung mga work, yung mga trabaho na hindi glamorous. Like, ngayon nga nagkakaroon tayo ng problem dun sa mga ayaw mag-take up ng agriculture na course, di ba? Because they think, or kids nowadays, di ba, they think na medyo hindi yata, hindi social, hindi in, di ba? So ano po ba yung mga dapat nilang i-take consideration pag naghanap po ng trabaho na yung nga po na hindi po kasi masyado glamoroso? Kung sa ibang bansa ang market, ang mga competencies na madaling makakuha ng trabaho ay yung halimbawa pag-welding, yung plumber, skilled workers talaga. Yung mga skilled workers. At hindi talaga mawawalan ng trabaho yan dahil sa mga industriya at saka sa mga bahay-bahay, yung competent na plumber for example, mahirap makuha. Pero sa ibang bansa, ang pagtingin sa mga may skills, katulad ng kung sino mang professional. May dignity of labor kasi doon. Yes. Bakit po ba ganun ang mindset ng mga Pilipino? Actually, I was gonna say. Yes, kasi nagsimula tayo dun sa pag-introduce ng American system sa education na yung ang Amerika, kinopya nila yung German model. 2 tracks. So, mag-university ka o di kaya mag-vocational ka. Ang kinuha ng mga Americans, yun lang pag university. Pero hindi nila nakuha, na-introduce yung vocational. Yun ngayon ang purpose ng Dualtech noong 1982, nung itatag yung aming model. Ang inisip namin, paano i-introduce sa Pilipinas yung concept na matututo ng vocational at maging dignified na trabaho, confident yung matatapos sa programa. Parang yung sa mga sa TESDA, 'di ba, pag nag-aral ka doon, like for example, ang title mo lang doon mananahe, pero eventually you will develop that, tapos pwede ka na maging designer also ng mga damit, 'di ba? Hindi lang mananahe, so well-known designer ka na rin. So pwedeng into glamorous na rin siya, 'di ba? So sa ngayon, yung linya ng pagluluto, wala nang problema. Pumasok na sa... Ay, oo. Sa glamorous na yung mga chef, di ba? Dati cook sila Dati ng kasi chef. wala. Dati cheap Ang mahal, Mahal. Mahal magpaaral Nasa pagdadala rin yun minsan, no? Nasa pagdadala mo rin yun glamour or hindi. Yes. Somehow. It's how you package yourself for work. So kung nag-welding ka, tapos naka-gold slippers. But then you're doing high-end projects, di ba? I mean, hindi mo rin... So talagang kasama sa vocational, hindi lamang yung skills, kundi yung values. Kaya nga, halimbawa, meron 3 daw na tinanong, merong nagtatrabaho sila doon. Hoy, anong ginagawa mo? Sabi nung isa, nagpapatong ako ng hollow block, tapos papatungan ko ng isa pang hollow block. Tapos yung isa naman tinanong, anong ginagawa mo? Mason ako. Ako gumagawa ng pag may bahay na kailangan, basta yung may dingding, gagawin ko. Yung pangatlo na tinanong, anong ginagawa mo? Gumagawa ako ng mansyon. Yun. So, Mindset. yung mindset na sinasabi na meron kang confidence, kung yan ay pagiging plumber, kung yan ay pagiging mason, kung yan ay pag-welder, Basta may goal. kung buo yung confidence mo sa sarili mo, may ibenta mo yung konsepto mo eh. Kasi kung mahal mo yung trabaho mo, maaaring makakakuha ka ng ibang paraan. Pare-pareho kayong mason, pare-pareho kayong welder, pero yung sa'yo, iba kasi may Parang it's distraction. how you embrace your job, no? The way you market yourself also. Tama yan kasi naalala ko nung 2000, kakastart ko lang ng trend sa culinary. Tapos nag-aral ako, tapos sabi, anong pinag-aaralan mo? Nahihiya ako magsalita. Tapos sinabi ko, doon ako, binigay ko yung name ng school. Sabi ko, nagluluto ka lang. Sabi sa akin. But Pero 4 ngayon, years later, di ba graduate ka ng culinary? Sabi, galing. Iba na tingin ngayon sa mga chef. It's also how you perceive yourself. Kasi ako, honestly, nung time ko, nahiya ako eh. And nagluluto lang ako eh. Yun lang ang mindset ko eh.
But it's very expensive. Yeah. Oo. Kasi may market na. Yeah. So doon po ba sa school ninyo, tinuturo niyo yun sa mga estudyante ninyo, not just the skills itself, but also yung pagiging, yung goal nila to achieve yung kanilang trabaho? Ang itinuturo namin yung holistic, yung ownership, no, nung hindi lamang trabaho, kundi yung concern, yung service. Kasi ang ginagawa namin sa amin, binibigyan namin sila ng 7 skill sets. Matututo sila sa lahat ng yon. Then may mga partner companies kami kung saan madideploy sila in different areas. Kadalasan, pag nakatapos na, employed na sila nung company kasi nakita na kung paano sila magtrabaho. Doon sa hindi makukuha dahil walang item, for example, nagka-train yung Nestle, and then they're a very lean organization. So, pag tinawag na, ay, saan ka galing? Sa Nestle. So, maraming kumpanya na pwedeng kumuha sa kanya. Pero dahil nasanay siya sa iba't ibang larangan, okay lang. Nakaka-adapt siya sa kahit anong pabrika. Kaya nga, Flexible. merong kumbaga. tatanong, ano ho yung naaabot ng mga gumagraduate ng vocational? Sabi ko, dahil sa karanasan ko, owner. Yeah. Owner ng kumpanya. Isang business, di ba? Kasi technically, yun naman talaga. Pero ano po ba yung mga patok na mga kurso, vocational course na kinukuha sa inyong eskwelahan? Kami isa lang course namin, yung tinatawag naming electromechanics. Okay. Kasi combination nga siya ng electrical, mechanical skills. Yung isang kwento na kinatutuwa ko, naging on-the-job trainee siya ng isang motorcycle assembler. Inabsorb siya nung company. So nagtrabaho siya for a few years. And then eventually, dahil meron siyang style. So yung mga kasama niya sa trabaho, nagpapa-customize. Gusto ko yung motorsiklo, ganito ang manibela. Gusto ko yung motorsiklo, ganito ang gulong. So pinapublicate niya. Pimp my ride. Yes. And then eventually, dumami yung kanyang customer. Kaya kailangan niya na mag-resign. May sarili na siya. May sarili na siyang kumpanya. That's a good one. That's a good But because wait, last na to. But because hindi nga siya glamorous, sir, do you think mas maraming, people should look into it, mas maraming tao who can actually make yung para bang make a good life because nobody is rushing to the same jobs, parang yun? Sa totoo lang, marami ng college graduates. Minsan kumakatok ang pinto sa amin kasi gusto nila yung vocational. Dahil alam nilang yung skills talaga na yun. Specific, yeah. skill specific. Yes. Okay, sige sir. That was Okay. okay. So pag nag-graduate po sila sa inyo, may mga recommendations din kayo with other companies. Yes. Right? Okay. So why don't you invite them or tell the viewers just in case gusto nilang i-check out yung school ninyo? Pwede nyong puntahan yung aming website, www.dualtech.org.ph. At pwede rin kayong mag-google, no? Just Dual Tech Center or Dual Tech Training Center. So makikita nyo yung mga informasyon doon at kung ano-ano yung mga skills na pwede ninyong matutunan sa aming eskwelahan. Okay, maraming salamat po sa inyo, Mr. Arnold Morfe. Siya po ang President ng Dual Tech School of Technology.